Good morning. Right relationship of parenting. I thought being a mother is meant only taking care of my daughter. Madali lang, lalo na all her needs would be provided by her father. Yan ang nasa isip ko. Little did I know, I'd be raising my daughter alone because her father left me without anything. Ako lang mag-isa. At her early age of 2 years old, my journey as a single parent started. My source and the easiest way to provide our needs was to work in the field. I would work the whole day under the heat of the sun, nagtatanim ng palay sa panahon ng taniman, gapas naman sa panahon ng anihan. After work, I needed to pick up my daughter from my sister-in-law who took care of her during daytime, then do the household chores until midnight. My other source of our need was walking salon, or what we call home service, manicure, pedicure, haircut, hair and makeup services for weddings. I would also make candies and some kinds of snack to sell in the canteen in the school where my daughter studied. It was so hard for me to work and take care my daughter alone at the same time. Kung may angry birds, I was an angry mother. Malupit ako sa aking anak. Lagi kong pinapalo tuwing may kasalanan at nagmumura ako. Ang bad mama ko. In my mind, para marilib ang hirap at galit ko sa ama niya. At yun ang alam kong expression of love to discipline her. After a decade, I came to work here in Hong Kong, even we're far from each other. We fought always. At nagmumura pa rin ako. After several years, dahil naging Kristiyano na rin ako, unti-unti na hinuhubog ako ng Diyos to become a better person. Habang umaattend ng Bible studies, devotions, at lahat ng pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Sa Master Life, I never forgot those years sa pag-aaral namin. Dito ako nakaranas na sinubok ng Diyos tungkol sa anak ko sa relasyon naming mag-ina. Sabi niya sa Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Nangusap ang Panginoon, bago ka mag-disciple sa iba, unahin mo ang pamilya mo. Nagkaroon kami ng matinding away na mag-ina noon. Sagutan, walang patalo sa isa't isa. Sabi ni Lord sa akin, hindi kayo maaayos kung tinitignan mo lagi ang posisyon mo na ikaw ang nanay. Hindi pwedeng ikaw lagi ang masusunod. Pakinggan mo rin ang anak mo, sabi niya. Ilagay mo ang sarili mo sa katayuan ng anak mo. At sa panahon na yon, dinala ako sa katahimikan ng Diyos 1 linggo. At doon niya ako kinausap sa pamamagitan ng lahat ng binabasa ko at lahat ng pinapakinggan kong sermon, at lahat ng yon spoke straight to my heart. At na-strike ang puso ko, durog na durog ang puso ko, at iyak ako ng iyak sa Panginoon. And after that happened, something changed in my heart. Before we talk again, nag-pray and pray at nag-fasting ako. At during my fasting, sabi ko sa Diyos, gaano man kasakit yung gagawin mo sa aming mag-ina, tulungan mo ako, Lord, na tanggapin ang lahat ng pagkakamali ko. Para sa akin, mahirap yun. Hindi normal yun sa akin. Kasi sa isip ko, I was always right.
Nanay ako eh. At nang sinabi niya yun, mga mali na nagawa ko sa pagpapalaki ko sa kanya, dahil sa kalupitan ko sa kanya, di na ako makasagot. Sabi niya sa Ephesians 6:4, "Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction in the Lord." After she told me everything I did that hurt her, wala nang salita akong ibinalik sa anak ko, kundi, "Sorry anak. Hindi ko alam. Sobra pala kitang nasaktan. Ang alam ko tama. I'm so sorry." At nagsorry din siya sa akin. At nag-iyakan kami habang nag-uusap sa phone. Praise God, we both experienced God's deliverance at naging intimate ang relationship naming mag-ina, and God also broke the rebellious mindset of my daughter. Praise God. I know God is still working in us to mold us to become better persons, to give praise to God. Our relationship became closer and closer. At lalong naging stronger ang faith namin sa Panginoon. We prayed together. I taught her to pray always. Idinidisciple ko rin siya. At interested siya to know about the Word of God. For me, the Word of God is not only to read and to meditate upon, but a living Word working in my heart. God did not put this story in my life to praise the character, but to declare the work of our God in my life. I'm not perfect, but through the grace of God, ang lahat ay inilagay niya sa kaayusan. I'm still a work in progress, kaya just pray for us. I'm Narcisa Gusto Kahulugan, a sinner saved by Jesus Christ. To God be all the glory. Amen. Ang ating unang aralin ay matatagpuan sa Lumang Tipan at ganito ang nakasaad. Ito pa ang ipinakita sa akin ni Yahweh. Siya na nakatayo sa tabi ng pader na ginamitan ng panghulog. Nakita ko ang hawak siyang panghulog. Tinanong niya ako, "Amos, ano ang nakikita mo?" "Isang panghulog po," tugon ko. At sinabi niya, "Sa pamamagitan nito ipapakita ko ang pagkakamali ng aking bayan. Hindi pa magbabago pa ang isip ko tungkol sa pagpaparusa sa kanila. Mawawasak ang mga lugar na pinupuntahan ng mga inapo ni Isaac upang sumamba. Mawawasak din ang mga banal na dako ng Israel. Pupuksain ko ang sambayanan ni Haring Jeroboam." Si Amaseyas, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. "May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos," aniya. Dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan, sinasabi niyang ako'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ng mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amaseyas si Amos, "Bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Juda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumamba ang hari." Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta,
hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inaalis ako ni Yahweh sa gawaing iyon at tinutusang magsalita para sa Kanya. Sa mga taga-Israel, kaya pakinggan mo ang sinasabi ni Yahweh. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at sa mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amaseyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ni Yahweh. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod, masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayan, di kumikilala kay Yahweh. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang pangalawang aralin ay matatagpuan mula sa banal na kasulatan ng mga taga-Kolosas. Kabanata 1, talata 1 hanggang 14. At ganito ang mga nakasaad. Mula kay Pablo Apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa kapatid nating si Timothy, sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid ni kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama na ating Panginoong Hesu Kristo tuwing ipinapanalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa iyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ang katotohanan, ang mabuting balita ay pinangaral sa inyo. Ito'y lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyayari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epaphras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang iyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo, patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masayas ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. Ang magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minamarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang ng magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kariyan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang ating ebanghelyo ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 10, talata 25 hanggang 37 at ganito po ang sinasabi. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos
ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan, at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng matulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka at gawin din ang gawin mo." Mga kapatid, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita para sa atin. Make my spirit clear my
Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang akala nyo kakanta ako, no? Yan. Good morning. Yan. Mga nakakain na ata kayo. Yan. Sino po dito, taas ang kamay, ang handa ng makinig ng salita ng Diyos? Yan. Ulit. Sino ang handa ng makinig ng isang oras? Okay. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na to na kami nagkasama-sama upang makinig ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming puso't isipan na ang iyong salita ay manaig sa aming buhay at maipakita namin sa aming pang-araw-araw. Gamitin mo at itago ang iyong lingkod at kayo ang makita. Kayo po ang patnubay sa amin sa buong umagang ito, sa buong araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil mahal ko po kayo, so kada kamot ko ng ulo, babawasan ko 1 oras. So, 15 minutes na lang. Yan. Hilig ko po manood ng pelikula during my free time. Hilig ko po manood ng mga TV shows, mga documentaries, at yung mga kung paano magluto. Medyo nagpre-prepare na po ako para magluto. Isa sa mga di ko po makakalimutan na pelikula, isa sa mga paborito ko po ay yung Transformers. Meron po kasing linya doon. Ang famous na linya sa Transformers ay, "There is more than meets the eye." At yan po ang pamagat ng ating sermon sa umagang ito. There is more than meets the eye. Hinahanapan ko po ng tamang eksaktong pagsalin sa wikang Pilipino kung ano man yung there is more than meets the eye. Wala po. So, parang ang ibig sabihin ng there is more than meets the eye is meron pang higit sa nakikita ng tao. Yan, ng ating mga mata. Totoo nga, no, that there is more in everything. Na kahit tayo mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, alam natin na mayroon pang nakahihigit sa nakikita natin. Sa ating kinakain, o kung bakit tayo ay nabubuhay. At bukod doon, mayroon tayong nararamdaman na hindi maipaliwanag na kadahilanan na kung ano ang purpose at dahilan kung bakit tayo nandito o nasa sitwasyong ito. Maaaring meron tayong pagkapare-parehas na dahilan, isa sa mga pagkapare-parehas na dahilan kung bakit tayo nandito sa Hong Kong. At yun ang makapagbigay ng maginhawang buhay sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Pero mga kapatid, there is more than meets the eye. Meron pang higit na dahilan kung bakit kayo nandito sa Hong Kong. Mayroong specific at personalized na purpose ang Panginoon para sa inyo kung bakit kayo nandito sa Hong Kong. May plano ang Panginoon. Pero minsan, dahil sa ating human nature, nagbubulag-bulagan tayo. Hindi na natin nahintay, nagiging impatient na tayo kung ano man ang nakalaan para sa atin. Balikan natin muli yung sinasabi sa ating ebanghelyo sa umagang ito. Sabi, may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabing, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo?" At sumagot siya,
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At sinabi niya sa kanya, tumpak ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Pag tayo ay nagmahal o nagmamahal, handa natin ibigay ang lahat para sa Kanya. May nag-vibrate, sabi mamaya. Kung kaya pa nga natin ibigay ang buwan at ang mga tala sa kalangitan, ay ibibigay natin para lang mapangiti siya. Ang trato natin ay mga reyna at mga hari. At hindi natin hinahayaan na madapuan kahit kaunting alikabok ang kanilang mga balat. Ganon tayo magmahal. Tama po yun. Tama at nararapat kasi ganon din ang magmahal ang Panginoon. Binibigay niya ang lahat para sa inyo. Binibigay niya lahat, kinakalinga niya tayo, alam niya pag tayo ay masaya o nasasaktan. Alam niya lahat. Kaya pag nakikita at nalalaman niya na ang kanyang mga anak ay nakakaranas ng pagkaapi o nasasaktan, panigurado, tayo ay liligtas at aalisin niya sa pagkabihag sa ating mga paghihirap. At nais niya na gawin din natin ito sa ating kapwa. Mga kapatid, iabot natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na nanghihina at nangangailangan. Napakadaling sabihin, ngunit ito na naman po tayo. Pinipikit ang ating mga mata sa mga kautusan ng Diyos. Ang sinasabi ng ating human instinct ay tingnan muna natin at alagaan ang ating mga sarili bago ang kapakanan ng iba. At dahil doon nag-uumpisa ang pagiging makasarili at pagkakaroon ng korupsyon. Sa lumang tipan na ating nabasa, gumamit ang Diyos ng isang panghulog upang ipakita ang pagkawalang katarungan na nagaganap sa kanyang bayan. Dahil inaapi nila yung mga mahihirap at kumukuha ng suhol para itulak papalayo ang mga nangangailangan. Ang panghulog po ay isang madalas ginagamit ng mga karpintero para tingnan kung pantay ang kanilang makinabit. Madalas ginagamit ito sa construction industry. Kung ang panghulog po ay madali nyo makikita, tignan nyo po yung profile picture ni Tita Bida, yun po yung panghulog. So i-add nyo na rin po siya para friends na rin kayo. Hindi niya po sinabi yun na i-plug ko yung Facebook niya. Yung panghulog po ay hinahanap po yung pinaka-sentro, sa center of gravity. At ito po para malaman natin kung diretso, tama, at maayos ang isang bagay. Ganon din po ang gusto ng Panginoon. Gusto niya lahat ay maging maayos, organisado, at nakatuon sa pagkapantay-pantay. Kaya pinadala ng Diyos si Amos upang bigyan ng babala si Jeroboam sa posibleng resulta na dulot ng kanyang pagsuway sa kautusan ng Diyos na hindi nagkulang na magbigay ng babala at mga senyales. Minsan, tayo ay nabubulag sa ating mga pang-araw-araw na gawain o sa mga bagay na ating nakasanayan na. Kaya't hindi natin alintana
O iniisip kung tama pa ba itong mga ginagawa natin? O kung ano nga ba ang resulta nito sa pagtagal? Kasi nga sanay na po tayo. At dahil sa mga bagay na nakasanayan na natin, ito na naman tayo nagiging makasarili. Gagawin natin ang lahat para ma-maintain ang mga nakasanayan na. O gagawin natin ang lahat para ang magbunga yung personal na ambisyon natin at personal na motibo. Na kahit na may nakikita na tayong nasasaktan sa ating paligid, ay patuloy pa rin tayong pumipikit. Iniiwasan natin, hinahayaan natin ang mga kaibigan natin na nangangailangan. Iniiwasan natin, hinahayaan natin ang mga kapatid, kapamilya na nangihina. At binabaliwala natin sila. Mga kapatid, there is more than meets the eye. Maaring nagwagi ka sa pagbaliwala sa iyong paligid. Pero tandaan natin, ito ay temporary lang. Ang Amos chapter 7 ay maaring maging babala sa atin, no? kung ano ang gagawin ng Panginoon. Pero there is more than meets the eye. Sa bawat babala ay mayroon namang kalakip na pag-asa. Pag-asa na kapag tayo, mga kapatid, ay nasa sitwasyon na tila iniisip natin na ang mundo ay kinakalaban tayo, o ang ating mga amo o employer ay minamaltrato tayo, hindi tayo binibigyan ng day off. Mga kaibigan mo na nagkakalat ng fake news, o hindi kaya na mismong kapamilya mo ay sinisiraan ka, huwag kang mangamba. Dahil tandaan natin ang nilagay ng Panginoon na panghulog na nagsisimbolo na tayo ay kanyang sasagipin sa anumang sitwasyon na kinabibilangan natin. Tandaan natin na ang Panginoon na hindi nagbubulag-bulagan, at there is more than meets the eye, at there is light beyond your suffering. Kaya mga kapatid, wag din po tayo magbulag-bulagan sa ating mga kaibigan, kapamilya, o mga mahal sa buhay. Kung naranasan natin ang pag-asa, ay siya din natin iparanas na ang pag-asa ng Diyos ay laging nandyan. Maging katulad tayo ng Samaritano na tinulungan niya ang taong kanyang nadaanan. Hindi niya ito dinedma. Dali-dali niyang tinugunan ang mga pangangailangan ng taong ito. Binigyan niya ng damit, pera, at dinala sa isang bahay na may mag-aaruga sa kanya. Sa madaling sabi, binigay ng Samaritano ang the best, kahit sa isang estranghero. Ganon din ang ginagawa ng ating Panginoon. Binibigay niya ang the best sa atin. Kaya mga kapatid, buksan natin ang ating mga mata at kaisipan sa kung ano ang kailangan ng sanlibutan. Tayo ay maging instrumento ng pag-asa. Tayo ay maging isang katulad ng Samaritano na handang tumulong kahit sa isang estranghero. Dahil sa hilig ko po manood ng TV shows, meron pong isang channel sa Pilipinas, yung shopping channel. Palaging pag mag-o-offer sila, sasabihin, wait, there's more. So mga kapatid, there's more.
mayroon pang nakahihigit sa pag-asa na ating nararanasan. As we experience yung hope, no? Na ililigtas tayo ng Panginoon kahit anuman mangyari, ay nandyan ang kanyang pag-ibig. Na kahit sino ka pa, na kahit anong ginawa mo o ginagawa mo, masaya ka o nasasaktan, nag-aalala sa iyong kinabukasan, sa iyong trabaho, o sa iyong pamilya na may sakit, tandaan natin na mahal ka ng Diyos, na ibibigay niya ang lahat at nararapat para sa iyo. Sa ating pagwakas, mga kapatid, sa paglisan natin sa lugar na ito, susubukin tayo ng mundo. The world will challenge us. The world will try to make us blind. The world will try to dishearten you to become a channel of hope. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon at kung ano ang sinisimbolo ng isang panghulog. Na siya ay gigitna at tatayo sa pagitan ng mga mahihina at malakas at ililigtas ang mga naaapi. Kaya taas noo po tayo mga kapatid at patuloy na maging daluyan ng pag-asa. That there is more than meets the eye. At ang pag-asa ng Panginoon ay manaig at manatili sa atin ngayon, bukas at kailanman. Amen.